Tumayo tayong lahat mga kapatid. Bibles up. Meron po tayong mga Bible. Amen. Simulan natin basahin sa Psalms. Psalms chapter number 100 mga kapatid. Ito po'y awit ng pagpupuri, isang awit ng pasasalamat. Isa sa amin pong natakil sa prayer ministry ang highest praise, mga kapatid. At wala ay kami ibang pinakusan or pinag-usapan ay ang mga sulat or awit ni David, mga kapatid. So, sa verse 1, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Hindi lang bansang Pilipinas, kundi sabi dito sa Bible, lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran, siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Sarap pakinggan, no? O si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Ulitin ko mga kapatid, tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Amen? Ibig sabihin, yung buong lahat na meron tayo mga kapatid, lahat po yan ay mula at galing sa ating Panginoon. At pagmamayari tayo ng ating Panginoon. Everybody say, we are God's property. Tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Verse 4, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Meron bang mga pusong sugatan o wasak dito mga kapatid? Ako, mga... Ang sabi dito, pumasok sa kanyang templo or sa bahay-sambahanan na may kasamang pagdiriwang, mga kapatid. Yung puso natin dapat nagdidiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Verse 5, napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Now, a psalm of thanksgiving, and Psalms chapter number 100, verse 1, sa English map, make a joyful shout. Everybody shout. Shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who has made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter to His gates with thanksgiving and to His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. For the Lord is good. His mercy is everlasting. And His truth endures to all generations. Now, I want to preach on the simple subject, on this thought, mga kapatid. Living with an attitude of gratitude. Living with an attitude of gratitude. Marami na tayong napapansin at nakikita sa panahon na ito, mga kapatid, na yung mga attitude ng karamihan ay nag-iiba, mga kapatid. Hallelujah. Ngunit sa tulong po ng Diyos at sa tulong ng banal na Espiritu ng Panginoon, atin pong matutunan at pag-usapan ang ugaling nagpapasalamat, mga kapatid. Na tayo po'y matutong magpasalamat sa ating dakilang Panginoon. Purihin ang ating Diyos, ikaw, Panginoon, manguna at kumilos sa bawat isa. We pray for your move, O God. Hallelujah. And we give you all the glory. Bless your servants and the hearers of your word, O God. Anoint us and empower us through your word that will give life, enlighten us, and give us understanding, and revive us, O Lord God, and save us. We give you praise and glory. Everybody shout in Jesus' name. Baba natin mga Bible. At ating pong simulan, mga kapatid, i-apply. Come on, make a joyful shout to the Lord. Kahit sino ka pa, kahit saan ka mang dako ngayon, o saan ka man nakaupo, come on, make a joyful shout to the Lord. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know that the Lord, He is God. And everybody shout, praise the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, attitude of gratitude. Sa katabi mo rin kabila, attitude of gratitude.
Kamayan mo parehas dalawa, huwag kang umatitude dyan. God bless you may be seated, mga kapatid. I believe as Christians, living in the Philippines, mga kapatid, we have so very much to be grateful for. Amen? Maraming mga Pinoy na makikita natin nag-iibang bansa. Hindi dahil pangit ang Pilipinas, hindi dahil pangit ang mga karagatan sa Pilipinas, hindi dahil pangit ang mga mukha na nasa Pilipinas, kundi dahil sa kawalan sa Pilipinas, mga kapatid. Pero kung iyo pong subukan, mga kapatid, tignan ang bawat paligid, ikaw may makikita o ako na may mapapansin, may kita, grabe pala ang ganda ng Pilipinas. Amen? Lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Amen? Ayun na, ginawa nyo ng ano, mga kapatid. Perlas ng silanganan. Wow. Maharlika. You see, mga kapatid, next Sunday is Father's Day celebration. Meron pong kwentong, mga kapatid, isang mayaman na anak na kung saan sila pong pamilya ay lumaki na mayroong hasyenda at kayamanan. Sa Amerika, sa lugar namin, mga kapatid, alam nyo doon, kapag farmer ka, mayaman ka. Pag marami, ang laki ang lupain mo, Sister Yvonne, mayaman ka. Pag ikaw may hayupan, mayaman ka. Pag meron kang mga taniman, mayaman ka. Dito, Sister Sam, baliktad. Now, doon sa Amerika, mga kapatid, merong anak, every 1 year, mga kapatid, lagi pong nagbibigay ng iba-ibang mamahaling regalo ang anak na ito, mga kapatid. Amen? Now, nagbigay ang anak ng una ay isang mamahaling regalo, mga kapatid, na kung saan hindi lang naghahalaga ng 1 million pesos, but it's more than 1 million pesos, mga kapatid. Nasubukan nyo na ba, mga anak, magregalo sa tatay nyo ng mahigit 1 million piso? Wala pa, no? Siyempre, wala pa man tayong 1 pero darating din yan, mga kapatid. Itong anak na ito, mga kapatid, he was always trying his best to give the best gift na iba-iba kada taon sa kanyang ama. But this past year, mga kapatid, meron siyang nakita na kakaiba, unique, Sister Leia, na American bird. Wow. Oh, South American bird. Very rare. Ano to siya, Pastor? Ibon. No? Itong ibon na to, mga kapatid, tinatawag na translator. Bakit? Kung ano ang sasabihin mo, sasabihin niya. Kung anong kakantahin mo, kakantahin niya. Kaya napakamahal ng ibon na ito, mga kapatid, itong South American bird. This bird could speak 5 languages and sing. Hallelujah, grabe. Lahat ng key, kaya niya, Sister Sam, Sister Lenny G. Key of E, K of A, lahat B, C, Z, X, W, Y, lahat na, alphabetical map. Kaya niya lahat. Kaya nga, very unique siya kasi sa lahat ng ibon, siya lang ang may kakayanan na ganun, mga kapatid. Alam niyo kung magkano yung ibon? This talented bird cost $10,000 US. Pag i-convert mo, mura lang naman, 500,000 pesos only. And itong anak na to, hindi siya nagdalawang isip, Brother Jobs, na best yan. Para sa tatay ko yan eh. The best yan. Ngayon, ang sabi ng anak, tawagan ko nga yung tatay ko, kamustahin ko. Dahil Father's Day gift ko yan. Pagkatapos ng Father's Day, pagka next week, tinawagan niya, mga kapatid. A week after Father's Day, he called this father. Ang sabi niya, Dad, how did you like the bird? With a smile and with excitement. Alam mo yung sa phone, hindi mo karap, yung enthusiast na parang active ka talaga na. Siyempre, alam mo talagang hindi ka mapapahiya sa regalo mo. No? Diba, na-try mo na ba, Brother Juni, na bigyan ng mahal na regalo si Sister Karen? Yung talagang mapapayes siya. Talagang wala nagdalawa-dalawang isip. Yung mamahalin na gift, mga kapatid. Alam mo, hindi ka mapapahiya. Alam mo anong sagot ng ama, mga kapatid? Kamusta tayong binigay kong ibon sa'yo? Nagustuhan mo ba? Alam mo yung sabi ng tatay, mga kapatid? Ang sabi niya, yes, nagustuhan ko. Ang sarap. Yun yung respond ng tatay niya, mga kapatid. Nagustuhan ko.
Masarap. And all of the words na narinig niya, biglang nagsingin sa kanya, mga kapatid. Yung smile na active, na very positive, na talagang good day. Talaga, pero bago ka pa tumawag, nag-shower ka muna, nag-ready ka muna, nagpa-background song ka pa. So, ganun na marinig mo. Yung halagang 500,000 pesos, inihaw lang. Sunog pa. Hallelujah. You see, mga kapatid, marami tayo minsan bagay na hindi natin nakikita yung value nito, mga kapatid. Amen? Alam nyo, maraming binigay ang Diyos sa'yo. Dahil hindi mo alam yung value, halaga nito, sinayang mo lang. Yung example na lang, yung katabi mo ngayon. Napakahalaga niyan. Alam nyo kung bakit mahalaga yan? Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka. Yan. Alam mo kung bakit? Hindi lang presidente at hindi lang hari ng mga hari at Lord ng mga Panginoon ng Panginoon, ang sabi ng Bible, iniisip ka bawat oras, minuto, segundo. Ganun ka kahalaga sa Kanya. Grabe, mga kapatid. Biruin mo ang naglikha ng kalawakan, ang naglikha ng universe, ang naglikha ng lahat, ikaw ang nasa isip niya. At araw-araw ito pa, binigyan ka ng Panginoon ng mga bagay na kung saan ikakagalak mo at ikakatuwa mo. Pero tayong tao, meron talaga tayo, mga kapatid, minsan, sa sobrang pag-focus natin sa ibang bagay, nakalimutan na natin yung halaga ng ibang bagay, mga kapatid. Now, Francis Schaeffer once said, the beginning of man's rebellion against God was and is the lack of a thankful heart. Minsan, sa sobrang dami na ating mga bagay na narating at naabot at nakamit, nakalimutan na nating magpasalamat, mga kapatid. Now, maraming mababasa natin, mga kapatid, that one of the sentiment eloquently expressed ni W.E. Henley, isa sa mga famous poem niya entitled Invictus. If you read that, mga kapatid, Latin, that is a Latin word means unconquered. It is a testimony to the unconquerable human spirit. Its imagery is that a person standing at the gates of hell, unafraid because he is sufficient unto himself. Maraming beses natin na, ilan sa mga nabasa sa stanza na nabasa ko, mga kapatid, nasabi dito, it matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. The summarize of sentiments, mga kapatid, ito'y makikita natin na meron pong ugali. Amen? Pinagkukuhan na sariling lakas at sariling kagalakan, mga kapatid, and prosperity. But we as Christians, mga kapatid, tandaan natin, kung tayo man ay napektuhan sa influence na ito, at sa bawat stanza na nilikha ng mga tao, that they are the source, and they are the captain of their faith and the captain of their soul, mga kapatid. Remember always, it is an attitude that runs against scriptural teaching, and it is inconsistent with the Spirit-filled life. It is more important for us to hear and read sa mga taong filled ng banal na Holy Ghost, mga kapatid. Sa lahat na nakakaalam at nakakilala sa ating dakilang Panginoon at sa lahat na na-born again, mga kapatid, at nahugasan ng dugo ni Kristo, tayo po, tandaan natin, nabigyan ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Na walang anumang sentimento o poema o maskilang mga tao o sikat na nagsasabing sa kanilang magsisikap at sa lang sarili lang, naabot nila yung mga bagay na yan. But I tell you, sa lahat ng mga tao rin na nandirito na nakaranas ng kabutihan at biyaya ng Panginoon, ikaw at ako ang magsasabi na nung ikaw natugpuan at nasumpungan mo si Kristo, tunay na kaligayahan ang ating pong nakamtan. We have so much for which to be grateful, mga kapatid, today. Number one, we have the gospel. We have the good news and the privilege of sharing the good news, mga kapatid. Here in Psalms 100, ito po isa sa mga nabasa natin, mga kapatid, pasasalamat
sa lahat ng kabutihan at katapatan na ginawa ng Diyos sa bawat isa po sa ating lahat. At tayo'y sinabihan na magpasalamat at kung kailan dapat magpasalamat at kung saan magpasalamat. Everybody say, praise the Lord. Now let's break it down, mga kapatid, in verse 1. He is worthy of our praise. Dahil yan ang nabanggit ng verse 1 eh. Let us read, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, shout. Everybody shout. Make a joyful noise unto the Lord. Okay, kaya pala tayo maingay. Kaya pala tayo, mga kapatid, minsan, nami-misinterpret na iba. Ano ba yung mga born again, mga buwang again? Maintindihan mo sila. Di ba? Tayo ba, nung hindi pa tayo nagsisimba, mga kapatid, ano ba yan sila? Uy, ba't sila ganyan? Mamaya iiyak, mamaya tatawa, mamaya masaya man, malulungkot. Pero alam niyo, mga kapatid, nung ating natagpuan at na-encounter ang kabutihan ng Panginoon, dito natin naintindihan ang verse, bakit nasusulat para sa Bible? Ang sabi ng Bible, make a joyful noise unto the Lord. Amen? Now, ang sabi ni Kaufman Kohler states in the Jewish Encyclopedia, mga kapatid, na hindi lang isang languages or words na binanggit kay joy, you know? And rejoicing, or Hebrews in Old Testament, 13 Hebrews roots found in 27 different words sa word ng joy. At ginamit din ito, mga kapatid ko, amen, primarily for some aspect for joy or joyful in participation in all religious worship, mga kapatid. Hebrew religious ritual demonstrate God as the source of joy. Everybody say, God is the source of joy. Lahat ng ito, mga kapatid, Israelite worship was essentially a joyous proclamation and celebration. The good Israelite regarded the act of thanking God as the supreme joy of his life. Pure joy. Everybody say pure joy. Is joy in God. The psalmist says, you reveal the path of life to me. In your presence is abundant joy. In your right hand are eternal pleasure. Psalms chapter 16 verse 11. Dito pala nabanggit, mga kapatid, kaya pala sa tuwing maranasan mo, mga kapatid ko, ang pagkilos ng Diyos at ang kanyang banal na Espiritu, sa una, nahihiya pa tayo, naintindihan natin kaya sila, minsan na hindi tayo namenuhan kasi dayo din naman dati, hindi rin tayo nakaunawa sa kanila, mga kapatid, hanggang sa naranasan natin ang pagkilos ng Panginoon. Alam, ibang mang klase tayong pagkatawag at pagligtas ng Diyos, pero isa lang ang masasabi natin, tunay at buhay si Kristo nating pinaglingkuran. Kaya tunay din ang nasusulat ng Bible na sa tuwing ikaw ay aawit, sa tuwing ikaw ay tatawag, at sa tuwing ikaw ay lalapit, merong kagalakan at tunay na kasiyahan na sa Diyos mo lang matatagpuan. Everybody say, praise the Lord. We are to express our gratitude to the Lord. Ang sabi ng Bible, if we read carefully, mga kapatid, with audible and public manner. Kaya nga sabi niya, make a joyful noise. Amen? Huwag kang mahiya, mga kapatid. Hindi nga tayo nahihiya, di ba, na mag-TikTok tayo sa Facebook. Magsayaw-sayaw tayo na. How much more na mag-share tayo ng Bible verse sa Facebook, encouragement, mga kapatid. Mag-video din tayo, nagsalita tayo ng kabutihan ng Panginoon, testimony, how I wish and I hope and I pray that one of these days, mga kapatid, may mga isa sa atin, magpo-post sa Facebook, in our own social media and profile or upload natin kung gaano kabuti ang Diyos, kung paano tayo naligtas, mga kapatid, testimony, kung gaano siya kadakilang Panginoon na pinagaling tayo sa karamdaman. Why? Pakita din natin na nagpupuri tayo sa ating Panginoon. Amen? Ang problema, nahihiya tayo. Ang sabi ng Bible, make a joyful noise, mga kapatid. The word noise means to break forth with or to burst. It sends the imagery of someone who is full of an emotion that they are unable of containing themselves. When is the last time that you're filled with the Holy Spirit? Yun din yung moment na wala kang hiya sabihin kung gaano kabuti ang Diyos. When you are filled with the Holy Spirit and with the love, you're full of joy, full of peace, full of love, mga kapatid. At wala kang ibang gawin kundi sundin ang kalooban at aayon at tama, mga kapatid. Amen? Hello, nandiyan pa ba kayo, mga kapatid?
That's why we Pentecostal or Apostolic, sometimes may misinterpret man tayo ng iba, but I tell you, there's nothing wrong if you are emotional. There's nothing wrong, mga kapatid, if you shout. There's nothing wrong if you praise God, if you shout in public, hallelujah, na bigla ka, minsan bigla ka mabuti na lang, hindi ka nasagasan. Praise the Lord! Kesa naman magmumura ka, mga kapatid. That's why there's nothing wrong with that. Hallelujah. Kapag may mga bagay na minsan, ikaw dapat masagasaan. But thank God, huwag kang mahiya. Sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Kahit man sa MRT ka, kahit man saan ka man public, mga kapatid, mabuti ang ating Panginoon. Bakit? Dahil ito ay nasusulat. Dapat mong ipagkalata at ipagsabi sa ibang dako kung gaano kabuti ang ating Panginoon at kanilang maintindihan at malalaman na tunay ang Diyos na ating pinaglingkuran. Everybody say, praise the Lord. You know what is wrong, mga kapatid, with us? We are called Pentecostal, means experience, apostolic. We are one God believer, baptized in Jesus' name in water. Hallelujah. And speak in tongues and Holy Ghost filled person. Hallelujah. We believe in one God, one Lord, one faith, one baptism in the name of Jesus. But the problem is, hindi nakikita sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Mismo na tayo na napuspos ng banal na Espiritu Santo. Pero isa tayo sa mga nagtatago sa gilid. Isa tayo sa mga nakaupo lang, mga kapatid, at walang ginagawa. But I tell you, starting today, we will express how good God is. And we need to tell the world, hallelujah, I don't care if you call me Pentecostal, emotional, but I believe that there is power in His name. There's salvation in His name. There's peace in His name. That every time you call on the name of Jesus, heaven and earth, ang langit at ang lupa ay bigla yung nagkaisa, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. You see, there is a connection that will happen every time that you're praising God. There is a powerful, what we call that, mga kapatid, term of presence or connection na mararanasan mo sa tuwing tatawag ka sa ating Panginoon. At alam ko sa lahat na nakaranas ng kabutihan ng Diyos at ang kanyang pag-ibig, mga kapatid, sila yung mga taong, alam ko, meron mang problema, meron mang kapigatian, meron mang pagsubok, pero minsan tinutulungan tayong iangat niyan at tutulungan yung ating pong mga kamay, hallelujah, na itaas. Bakit? Sa tuwing mayroon kang salapi at mayroon kang gagana, mayroon kang kasaganahan, minsan hindi tayo natututo magpasalamat sa Kanya. Pero salamat sa problema. Minsan tinuturuan tayo magpakumbaba una at magtaas ng kamay at sasabihin natin, praise the Lord. That's why sometimes it's good sometimes not to be too much professional, mga kapatid. Amen? There's nothing wrong in professionalism. That's good. Pero minsan, pag nasobrahan na tayong maging professional, hindi na tayo marunong magpuri sa ating Panginoon. Bakit? Ako ay bachelor degree. Ako ay, meron na akong businessman na ako. You see, sometimes our title, our position, yung ating kayamanan, minsan nagtutulak, minsan nagpapabigat sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Dati nung mga wala ka naman ng mga ganyan, grabe magpuri ka sa Panginoon. Grabe ka mag-praise sa Panginoon. Grabe ka tumawag sa ating Panginoon. Manalangin sa Panginoon. Tandaan natin, lahat ng hinihingi mo at lahat ng bagay na meron ka ngayon, balikan mo yung nakaraan. Sabihin mo, dati ko lang tong mga bagay na hinihingi pero binagkaloob na ng Diyos. Isa lang ang tanong ko sa iyo, binigo ka ba ng Panginoon? Binigo ka ba ng Panginoon, my brothers and sisters? Hindi ka binigo ng Panginoon. Ikaw lang ang nagbigo sa Kanya. Dahil ang sabi ng Psalms 100 sa last verse, matapat siya na Diyos na iyong pinaglingkuran. Kaya karapat-dapat mo siyang pasalamatan. Kaya wag mo siyang pakitaan ng attitude sa tuwing meron kang problema. Wag mo siyang pakitaan ng attitude sa tuwing ikaw may naranasan. Mas dapat mo siyang pakitaan ng attitude of gratitude so that the Lord will know that you are His. Ayan, kahit nahihirapan, anak ko pa rin yan. Ayan, si brother, sister, kahit nahihirapan, alam ko, anak ko pa rin yan. You know why? Dahil hindi lahat ng pagpapala ay
ay pagpapala na pinagkaloob sa Diyos. Sometimes the blessings is also a testing for us. Baka may pagpapala na instead na dapat natin tayong ikagalak sa ating Panginoon, doon yung tayo lumubog tuloy, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Now, maraming beses na tayo nakaranas, mga kapatid, hallelujah, with the word enthusiast or enthusiasm. Ang hirap banggitin, mga kapatid, but you know the original word enthusiast or the first letter, mga kapatid, it comes to us from a Greek word that means to be possessed by God. Alam niyo, mga kapatid, sa tuwing ikaw ay nasa church, sa tuwing ikaw nakaranas ng pag-awitan, sa tuwing tayo, mga kapatid, nag-express ng ating pong lahat, I don't care ano man yang but if you are giving it all to God, surrender all to the Lord, wow, mararamdaman mo meron talagang pagbabago, mga kapatid. Even though andun pa rin yung problema mo, in reality, listen to this, in reality, but deep inside of you, mga kapatid, you are convinced. You are convict, mga kapatid, that God answered already my prayer. Ang hirap ipaliwanag, mga kapatid. Na habang nagbuburi ka, hindi ka pa nasasagot iyong panalangin, pero convinced ka na meron ng kasagutan. Naranasan nyo minsan, mga kapatid, na wala ka pa rin pambayad, pero nung ikaw napuspos at nagpuri sa ating Panginoon, pag-uwi mo, you are full of enthusiasm. You are enthusiastic, mga kapatid. You are full of hope, full of joy. Hallelujah. Now, let us continue in verse 2. And verse 2 says, He is worthy of service. He is worthy of our service. Ang sabi ng Bible, serve the Lord. Everybody say, serve the Lord. With gladness, sabi ng Bible, come before Him or His face. His presence with singing. Amen? In other translations, mga kapatid, sabi dito, worship the Lord with gladness, come before Him with the joyful songs. Marami kasing awit. Alam nyo ba, ang awit, nilikha yan sa langit. At itong bagay na ito, ang hindi taga-mundo. Galing yan sa langit. Pero dito, specific, binanggit ni David because David is a man of he's a composer, he's a songwriter, mga kapatid. Dito niya binanggit, very clear, ang sabi ni David, worship the Lord with gladness, come before Him with joyful songs. Dahil maraming awit sa sanlibutan na hindi naman awit para sa ating Panginoon. Nalikha dapat yung awit para sa Panginoon. Kaya nga, piliin natin yung mga kanta na ikakagalak at ikalalakas natin. Hindi yung lalo tayong ibabagsak, mga kapatid. Diba? Ano pa yung mga awit natin na kakabagsak natin, mga kapatid, lalo? Instead na dapat awitin mo yung mga masasayang awit, mga kapatid. Pero yung inaawit mo, minsan pakinggan mo, doon ka sa bintana, Lunes, ang tayo. May awit, nung ikay, ibigin ko. Imbis na ikaw masaya, malungkot na ang kalagayan mo, yun pa yung background song mo. Ang sarap kaya mag-emote, pastor, lalo na kapag ka talagang ano ka, di ba, Sister Sam? Ang sarap mag-background ng ano, no? Yung, oh, nami-miss kita. Tignan mo yung mga nanay yung nagtumawa. Ay, kanta nila yan eh. Di ba yung mga bagong generation naman, umuwi ka, mga ganun yung mga gusto nyo eh. Di ba, instead na dapat masasayang awit, mga kapatid, di ba? Alam niyo yung awit na kahit hindi naman ganun kabilis, pero yung, draw me close to you. Wow. Iiyak ka, pero hindi iyak ng kalungkutan. Iyak ng kagalakan, mga kapatid. Malalaman mo na, wow, sa mga awitin na para sa Panginoon, ikalalakas at instead na lugmok ka na, mas lalo ka pang malulugmok tuloy, mga kapatid. Paano? Yung kanta mo, mga kapatid, broken-hearted din yung kumakanta. Kaya tayo dapat lahat, na sabi ng Bible, worship the Lord with gladness. Kaya sa tuwing may pagkakataon na tayo aawit sa ating Panginoon, kaya pala meron tayong mga joyful songs and moment na tayo po'y lalapit sa Kanya, dapat tayo magalak, mga kapatid. Bakit? Dahil karapat dapat siyang sambahin at itaas at dakilain, mga kapatid, at purihin. Now, service to the Lord implies three things, mga kapatid. Never forget this. Number one, humility. Everybody say humility. You cannot serve someone unless you have a humble attitude. Di mo kayang mag-serve sa ibang tao, lalo na pagka wala kang kababaan ng loob, mga kapatid, or
humble or humility, mga kapatid. Number 2, fidelity or katapatan. Service implies faithfulness. Otherwise, it would not be service but betrayal. Pag wala kang katapatan sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, betrayal yan. Number 3, activity. You cannot serve someone if you don't do anything. Marami pa naman tayong ganyang ugali, mga kapatid. Bahala na yun sila, may buhay yan sila. Maraming tao nag-iisip, mga kapatid, na paglilingkod sa ating Panginoon ay na-confine dito sa, parang sinasabi natin na, sila lang naman yan, yung may mga ministry. Sila lang naman yan, yung mga nakapagtapos ng Bible school. Sila lang naman yan, yung marunong umawit. Sila lang yan, yung magagaling mga... But if you read the Scripture, Scripture tells us that all, everybody say all who knew Him as Lord and Savior are ministers or servants of our Lord Jesus Christ. Hindi lang ang leaders, hindi lang ang mga nakatayo lang dito, mga kapatid. Ikaw at ako, tayong lahat. Ikaw, nung ikaw nagsimulang naglingkod sa ating Panginoon, nabaptize in Jesus' name, at tinawag ng Panginoon, tayong lahat ay ministers and servants of our Lord Jesus Christ. Remember, mga kapatid, God is more concerned with what we are than what we do. Let me say that again. God is more concerned with what we are than what we do. Because what we are will determine what we do. Hallelujah. Baliwala lahat, mga kapatid, ng ating ministry. Kung ang ito po, mga kapatid, wala sa ating pong sinasalita, ang ating pong ginagawa, taliwas o baliktad, mga kapatid. Inaawat natin na mabuti ang Diyos, pero yung ugali natin, pinapakita hindi mabuti ang Diyos, mga kapatid. Nakikita na Kristyano tayo ginagamit ng Panginoon, pero pagdating natin sa labas, hindi tayo nakikita na ginagamit ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. That's why it is important for us to know and understand that that all of us, mga kapatid, here, we are the servants and ministers of our Lord Jesus Christ. Palagpakan natin ating Panginoon. Now, when God was giving the law to the Israelites in Deuteronomy 28 verse 47, He told them they would be cursed if they did not serve the Lord with joyfulness and with gladness of heart, with the abundance of all things. Sabi ng Deuteronomy, kapag maglingkod ka sa Diyos na walang kagalakan, susumpain ka. Kaya nga, malala, mga kapatid. Kaya maraming mga tao, mga kapatid ko, nagkiklaim na kilala nila si Jesus na tagapagligtas sa kanila pong buhay, pero wala namang nakikita na kagalakan at kaligayahan sa kanilang paglilingkod. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Dahil ang kanilang focus ay napunta sa maling bagay. Yes, posible na ikaw nagsasamba at nagsasamba sa tunay na Diyos, pero yung focus mo ay hindi siya sa ibang bagay, mga kapatid. Minsan, ginagamit tayo sa ministry dahil sa ating sariling kapakanan lang. Para lang dahil meron tayong maling layunin, mga kapatid. Minsan, ginagamit natin ang ministry, mga kapatid, sa mga maling paraan at maling bagay, mga kapatid. Kaya nga tayo ay tinatama ng ating Panginoon. Kaya malalaman mo sa ating pong bawat isa sa atin, sa mga nakatayo sa bulto, hindi man o bawat isa tayong lahat, ay tinawag ni Kristo na lingkod niya. At tayo ay ministro, mga kapatid. Ibig sabihin, hallelujah, tayo dapat ay maglingkod sa ating Panginoon na hindi kasama ang pagiging madamot. Because this person, sabihin mo madamot. Lahat ng mga tao na nagdadamot sa ating Panginoon ay hindi karapat-dapat bigyan ng pagpapala ng Diyos. Bakit? Kasi hindi ka pinagdamutan ng Panginoon. Never kang pinagdamutan ng ating Panginoon, mga kapatid. You know why this greed, mga kapatid? When your focus ay napunta na sa ibang bagay, mga kapatid, itong bagay na ginagawa mo ay manganganak at magpapatuloy instead na yung church ay gagawin mo, mga kapatid ko,
yung ministry mo magiging liwanag at asin na ikaw ay gagamitin bilang pagpapala. Ikaw tuloy ang naging susi para marami mapahamak, mga kapatid. Kaya ingatan natin ang bawat isa sa atin na minsan ang ating pong pagiging greedy, mga kapatid, hallelujah, will descend to a life of unhappiness, kalungkutan, hindi walang satisfaction, mga kapatid. Bakit? Dahil sila yung mga ina-after yung mga physical things, earthly position, or human accomplishments. And everything, the material things, mga kapatid, cannot meet spiritual needs. Ibig sabihin, a person whose treasure is on earthly things has some deep spiritual needs, but will never have been met, mga kapatid. Why? Dahil ang kanilang focus ay nasa mga material na bagay. Kaya mapapansin mo ang mga taong ito, wala silang joy, wala silang kagalakan. Puno pa rin silang kalungkutan. Nasa kanila naman halos lahat, mga kapatid. Sila naman ay ginagamit ng ating Panginoon. Sila naman ay mayroong mga bagay na ganito. Sila naman ay may success. Ngunit makikita natin, mga kapatid, wala pa rin silang kagalakan at makikita natin ang kalungkutan sa kanilang mga mukha, mga kapatid. But the more this greedy man or greedy person, the more he seeks happiness, the more na naglumalayo ang happiness sa kanya. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? It's like you're drinking salt water. Uhaw na uhaw ka, pero yung iniinom mo, maalat na tubig. The more you drink, the thirstier you become. Pansin nyo, patagal tayo ng patagal na naglilingkod sa Diyos. Patagal ng patagal ka na rin lumalayo sa Diyos. Baliktad, mga kapatid. Para kang umiinom na maalat na tubig. Na sa tuwing umiinom ka, mga kapatid, the more kang nauuhaw. Hindi ka nasasatisfy, mga kapatid. Bakit? If you read, mga kapatid, in John 7:37-38, kaya isa ito sa nabanggit sa Bible kung bakit sabi ni Jesus, in the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture had said, out of his belly shall flow rivers of living water. Why? Because many Christians today, they are so-called followers of Christ, but their deed and their actions ay malayo po, mga kapatid, sa followers ni Christ. Hindi na sila marunong magpasalamat. Mas iniintindi nila pag-after sa mga material na bagay. Mas ina-after nila yung position. Mas ina-after nila yung mga success. Mas ginugusto nila, mga kapatid, na sila lagi ang nakikita sa harapan. Pero hindi nila hinahanap ang mukha. At imbes na dapat ang Panginoon may taas, kanila lang mga sarili ang tinataas, mga kapatid. They are thirst and after, hallelujah, sa mga earthly treasure and no longer thirst for the things of God. That's why you need to be careful. Others serves the Lord with grudge, sama ng loob. This attitude asks, why do I have to do this for God? Ito sa mga delikado, mga kapatid. Yung mga ugali na meron pong mga sama ng loob, mga kapatid, isa ito sa mga delikado na dapat nating iwasan at alisin sa ating mga sarili. Bakit? Ito yung mga taong na akala nila, mga kapatid, yung mayroong attitude ng sama ng loob, akala nila ang Diyos pang may utang sa kanila. Hello? Para nabaliktad na tuloy, Brother Primo, parang lagi nating sinisigil ang Panginoon na, Lord, nagsisimba naman ako, dapat may kapalit ka sa aking ibibigay. Parang tuwing na ikaw na nanalangin, mga kapatid, parang ginagawa mo itong bala para singilin ang Diyos. Instead na gawin ang panalangin na mayroon kang dapat na right relationship sa ating Panginoon para lumago. At ikaw, mga kapatid, hallelujah, ay mayroong pagpapala. Imbes na dapat ganun ang mindset, nagbaliktad, mga kapatid, the more na lagi kang nagsisimba, para bang ang Diyos patuloy ang may utang sa iyo, mga kapatid. That's why John Maxwell says, the instant we are born, we already owe someone for 9 months of room and board. And we never really pay that back. Lahat tayo, galing tayo sa sinapupunan ng ating nanay, maliban kay Adan. Hindi natin mababalik yung panahon na ikaw nasa sinapupunan. Lahat tayo merong pong utang doon. Doon pa lang, sa umpisa pa lang, isipin mo na, mga kapatid, karapat dapat talagang pasalamatan ang ating Panginoon. Alam niyo ba kung gaano kadaming sperm ang nakipag-unahan para may panganak ka lang?
Nabilang nyo ba, mga kapatid? Teacher Sam? Millions? How many millions? Or trillions? Or billions? Can you imagine that, mga kapatid? Tignan nyo yung katabi mo ngayon. Yan, katabi mo. Yan ang winner, mga kapatid. Yeah. Nung panahon pa lang na sinapupunan ka na ng nanay mo, tagumpay ka na. Bakit? Sa umpisa pa lang, mga kapatid, nagkarera na yan sila makauna doon sa ng nanay mo. Pero ikaw talaga ang nag-iisa, Brother Raymond. Ikaw ang winner. Kaya pinanganak kang winner. Kaya walang pinanganak dito, mga kapatid, na aksidente. Kaya wag mong sabihin na talunan ka, mga kapatid. At sabihin mo, wala ka, pinagsisihan ko bakit siya, no. Pasalamatan mo, mga kapatid, binigyan ka ng pagkakataon na mabuhay at masilayan ang ganda ng mundo, mga kapatid. At higit sa lahat, maranasan mo ang kabutihan ng ating dakilang Panginoon. Now, when some serve out of greed and others with grudge, and others see service to our Lord as a grind. Itong mga taong ito ay nawala na ang joy sa kanilang kaligtasan, mga kapatid. Parang kagaya ng pag-asawa, mga kapatid. Our relationship to the Lord does not have to become a grind. Lacking passion and zeal. It only gets that way because we allow it, mga kapatid. Nangyari lang yan dahil pinayagan mo eh. Hindi naman mangyayari yan sa iyo kung hindi mo hayaan na lalamunin ka ng katamaran at lalamunin ka, mga kapatid ko, lalamunin ka ng mga bagay sa mga mundo, mga kapatid. We are not to serve the Lord out of greed, with a grudge or as a grind. We are to serve with gladness, ang sabi ng Bible. That's why every time you've come here to this church, always remind yourself that I am a servant, I am a minister of the Lord. Hallelujah. Huwag nating kakalimutan, hallelujah, that we've come to this place to give thanks to the Lord with gladness, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Number 3, mga kapatid, He alone is God. You need to acknowledge that He is God, mga kapatid. That besides Him, there's no other God. There's no greater nor power. Wala nang ibang makapangyarihan kundi siya lang at wala nang iba pa, mga kapatid. Wala nang ibang deserve, mga kapatid ko, sa ating pong service. Ang Panginoon lang, mga kapatid. He must be first in our lives, before our career, before our family. God must be first before, hallelujah, our career, mga kapatid. God must be first before our children, before our wife, before our own desires, before everything. God must be first. Why? If you ask me, mga kapatid, hallelujah, kung paano tayo maglingkod sa ating Panginoon na may gladness, this is how we can live with an attitude of gratitude because the Lord we serve is God. Ang sabi ng Bible na binasa natin, He made us and we are His. Ito po'y sinulat na awit na ito po'y, mga kapatid, sampal pabalik sa mga taong reklamador at panay reklamo at tanong sa ating dakilang Panginoon na laging nag-iisip, sana ang pagpapala ko, Panginoon, sana ang answer prayer ko, Panginoon, sana yung para sa akin, Panginoon. Parang iniisip nila, namuhay sila sa greed and grudge na parang meron pong utang ang ating Panginoon. But those people who understand and who know how to call on the name and how to praise the Lord, that in spite and even in the midst of the storm, mga kapatid, God will show them the right way. God will give them the right attitude, and God will open up their eyes, hallelujah, and they will experience the power, even though they are experiencing the thick clouds of storms, even the darkness will not hinder them, because that people is a worshiper, because that people is a thankful person, is a humble person, and they know how to praise. And if you know that person is a praiser, and if you know that person is a worshiper, kailangan mong dumikit dyan. Kailangan mong tumanong at magtanong kung paano manatiling maging worshiper. Bakit? Dahil marami ng mga tao nawawala at nalalagas. Dati sila yung nangungunang pumapalakpak. Dati sila yung nangungunang nagbigay. Dati sila yung nangungunang sa church. Dati sila yung masasaya. Dati sila yung mga worshipers. But I tell you, God is seeking some
much to worship Him in spirit and in truth. That is in the last days, church, and you are living in these last days. That in the last days, we need worshipers. Tunay na magsasamba sa ating Panginoon at magpapasalamat sa ating Panginoon. The Bible says, He made us, meaning He owns us. And when we sold ourselves out to sin, He bought us back with the precious blood of Jesus. That's why we are so thankful for the cross of Calvary. Tandaan natin, wala tayong rights, wala tayong claim to claim or to have a rights in our own lives, mga kapatid. This life belong to Him. Your life belong to Jesus. Ang sabi ng Bible, we are His people, the sheep of His pasture. We are His representative, mga kapatid. Meaning to say, bawat isa sa atin, ikaw po ang representative ng ating Diyos. Nilikha ka ng ating Panginoon ayon sa Kanyang wangis, mga kapatid. Ayon po sa Kanyang pong itsura. Kung inyong papansinin ang bawat isa sa atin, mga kapatid, marami man tayo nakikitang, hallelujah, hindi man tayo perfecto. May iba sa atin, hindi ka panatag sa iyo pong pag-itsura, pero tandaan natin, nilikha ka ng Diyos at hindi ka nilikha ni numan o ng tao lang o galing ka sa unggoy, mga kapatid. The Lord made you. Hallelujah. Sabi nga ng Bible, di ba? Nilikha ka ng ating Panginoon with ano sabi doon? With fear. God made you with fear. Forgot the right verse, my kapatid. Nilikha ng ating Panginoon, katakot-takot kang nilikha ng ating Panginoon. Bakit kasi basahin sa Tagalog, pero ang ganda basahin sa English, mga kapatid. Kaya, pasalamatan mo ating Panginoon. Kahit ganyan yung itsura mo, pasalamatan mo ating Panginoon. Hindi ibig sabihin na wala kang love life, pangit ka na. Tandaan mo, ang daming artista na gwapo, hanggang ngayon wala pa rin love life. Amen? Hindi porkit, hindi basihan ang gwapo at pangit na kapatid o maganda. Dahil marami dyan pangit pero ang daming asawa. Di ba? Marami naman dyan gwapo pero wala, mga kapatid, zero balance. That's why an ancient Chinese proverb says, when you drink from the stream, remember the spring. Let me say that again. When you drink from the stream, remember the spring. If we drink from the stream of His goodness, we must remember that He is the fountain of every blessing. Hello? Every blessing that you have, that is come from the Lord, mga kapatid. That's why you need to acknowledge that He is God who bless you and not by your own, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Number 4, He is worthy of our praise. Everybody say, He is worthy. He is worthy of our praise. Ang sabi ng Bible is sa verse 4, enter into His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Natandaan natin, mga kapatid, the Israelites, itong mga taong ito, nararanasan at mararanasan lang nila ang presensya ng Panginoon sa Ark of the Covenant. Sa the Ark of the Covenant, mga kapatid. Dahil nandoon po nananahan ang presensya ng Panginoon. Pero ngayon, alam niyo kung saan ang presensya ng Panginoon? Nasa bawat isa sa atin, mga kapatid. It is because of Jesus. We have been forgiven, mga kapatid, of our sins, and we have a chance to experience the eternal salvation, mga kapatid. So, tayo mga New Testament Christian, dapat nating tandaan na lagi na ang presensya ng Panginoon nasa atin, and we cannot escape the presence of our Lord. So, dapat lang ang ating attitude, dapat tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Bakit? Dahil binigyan tayo, mga kapatid ko, ng higit pa, sobra-sobra, mas higit pa sa ating pong hiningi, mga kapatid. That's why we are to be thankful and bless His name. Why? Because every one of us, we have a chance to experience the presence of our Lord Jesus Christ. Hear this. Praise, these two words, praise and bless. Normally, the blessing is transferred from the greater to the lesser. Everybody say greater.
and lesser, mga kapatid. In Old Testament, mababasa natin, mga kapatid, that they will find these people seeking God's blessings. Kung mababasa mo sa story ni Isaac, mga kapatid, he encountered, and Jacob, Isaac's son, anak ni Isaac, si Jacob, who wrestled with the angel of God. Hanggang magdamag, nagkikipag-wrestling siya, mga kapatid, in Genesis chapter 32. Sinabi niya sa anghel, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pagpapalain. Sabi dito ni Jacob, mga kapatid, hanggat di mo ako pagpapalain, hindi kita bibitawan. This was a blessing, mga kapatid, na binigay sa kanya, abundant and effective. Why? Dahil ito po, mga kapatid, binigay mula sa greater. Marami mga blessings, minsan, mga kapatid, nakatutok tayo, nakafocus tayo sa isang bagay, hallelujah, na akala natin ito na ang blessings. Ang hindi mo alam, yan po ay tip pa lang ng iceberg. Ibig sabihin, meron pang mas dakila o higit pa, mga kapatid. Kaya nga, minsan, meron mas mas malaki pang pagpapala, ipagkalob sa'yo ng Diyos. Pero sa maliit pa lang, sa umpisa pa lang, nabubulag na tayo at nawawala na tayo, mga kapatid. Kaya nga, minsan, nanghihingi tayo ng papala ng ating Panginoon, pero hindi tayo pinagdamutan ng Panginoon. Pero nakikita ng Diyos sa loob natin, kapag ipinagkaloob tayo sa iyo ng Panginoon, baka mapahamak, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. At kapag nag-bless ang ating Panginoon, hindi lang yan blessings ngayong araw. Hanggang sa mga susunod na araw yan, mga kapatid. Yan ang pagpapala ng ating Panginoon. Paglakpakan natin ating Panginoon. In the ancient Hebrews, naintindihan nila, mga kapatid, patungkol dito sa blessings. Ang sabi sa Hebrew, mga kapatid, abundant or effective living. Ito po ay nagmumula lang sa ating dakilang Panginoon. So, ibig sabihin, sa tuwing may pagpapala, lahat magsabing sa tuwing may pagpapala, yan po ay galing sa ating dakilang Panginoon na pinagkaloob sa atin, mga kapatid. Amen? That's why karapat-dapat lang siyang pasalamatan. Karapat-dapat lang siyang itaas, mga kapatid. Why? Because He is God who is the source of everything. And He is a source, a rich source of meaningful life, mga kapatid. A person could not be separated from their name. That's why we are to bless the name of the Lord. Every time David wrote a song, lagi pong merong mataas na papuri sa ating Panginoon. Amen? Gusto niyong malaman, mga kapatid? Kapag sinabi ng scriptures, bless the Lord, it is telling us that we must profess, acknowledge, accredit, recognize, and confess with our words and deeds that God alone is the source of all true happiness. And God alone is the source of true blessings in life, mga kapatid. Kapag ginawa natin yan, hallelujah, kapag ikaw ay matuto at marunong magpasalamat sa Kanya, hallelujah, instead na magreklamo, mga kapatid, imposible sa iyo na ikaw ay hindi pagpalain ng ating dakilang Panginoon. At tandaan natin, kapag matuto ka, mga kapatid, meron kang attitude of gratitude. Hindi malabo na hindi ikaw pagpalain ng ating dakilang Panginoon. Kasi yung mga tao marunong magpasalamat sa ating Panginoon, kahit naman hindi pa nila maintindihan o maunawaan, kahit wala pa sa kanilang mga kamay, nakikita na ng ating Diyos ang kanilang ugali. Karapat dapat tong bigyan ng pagpapala. Karapat dapat to siyang pagpalain. Bakit? Wala pa sa kanyang mga kamay. Natuto na silang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Not just in one day, but consistently. But they are consistently giving thanks to our Lord Jesus Christ. Everybody say, praise the Lord. Kaya dapat nating maintindihan sa lahat ng ating mananampalataya, mga kapatid, if you are living without this gratitude, you are living with a deception that you are someone else responsible for the good things in your life. Dahil yan sa mama ko, dahil yan sa ganito, dahil yan sa ganito. Then, you see, mga kapatid, hindi mo nanawaan na lahat na meron ka ngayon, mula yan sa ating dakilang Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Alam niyo kung bakit minsan nakakalimutan natin magpasalamat sa Kanya? Kasi hindi natin siya napapalagahan, mga kapatid. Alam niyo yung mga taong mahalaga sa'yo, lagi mong binibigyan ng oras, lagi mong binibigyan ng pansin, at lagi mong pinapasalamatan. Pero ang Diyos,
Nagkulang ba siya sa iyo, mga kapatid? Bakit hindi natin siya, bakit di mo siya magawang pasalamatan? Alam niyo kung anong mali sa atin? Masyado tayong nakafocus sa mga masasamang bagay. See? Masyado kang nakatingin sa mga maling bagay. There's nothing wrong to fix that situation or problem, mga kapatid. Pero sa sobrang focus mo na sa ibang bagay, para bang nagpa-check up ka sa doktor. Nung una, isang sakit lang. Ngayon, naging health conscious ka na, Malala na, instead na, nag-iingat ka na, pa-check up ka lagi, parang lumalala tuloy yung sakit ko. Parang sa sobrang isip mo, sa karamdaman mo, parang lalo ka patuloy nagkakaroon ng karamdaman. There's nothing wrong, mga kapatid, na maging safe or secured ka. There's nothing wrong na mag-isip ka sa mga bagay na ganito, but if you think that always, mas na-focus mo na yung mga maling bagay, nakalimutan mo ng tumingin at magpasalamat sa mga mabubuting bagay. Bakit? So doon ka na nakatingin lagi. Nakatingin ka na sa mga pagkukulang, nakatingin ka na sa mga pangangailangan. Ay, wag saka na ako magsimba, pastor, kasi may pangangailangan. Ay, pastor, dito na kasi walang magano. Ay, pastor, ganito. Nasa mga bagay ka na, sikasuhin, sa mga importante. Lahat na, ano ang nangyari sa'yo? Na-prioritize mo na tuloy yung mga bagay na mali. Imbes na mag-focus ka sa Kanya, kaya nga sabi ng Bible, it is a good thing to give thanks unto the Lord. Yung magpasalamat pa lang sa Panginoon, mabuting bagay na yan, mga kapatid. Kung marami kang bagay na gawang kamalian, yung pagpapasalamat mo sa Panginoon, iyan ay mabuting bagay, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ikaw, ako ngayon, mga kapatid, hallelujah, umpisa na nating mag-focus sa ating Panginoon. Alam ko na merong mga negatibong paligid na nakikita natin sa sanlibutan o dito sa iglesia, mga kapatid, but I tell you, do not focus too much on things that will drag you down, mga kapatid, sa iyong pananampalataya. Mag-focus ka sa ating Panginoon. Tumingin ka sa Kanya. He is the author and the finisher of your faith. Mas doon, mas lalago ang iyong pananampalataya. At mas doon, mas mag-iingat at mas safety ang iyong kaligtasan. At mas doon, ikaw mas lalong pagpalain ng ating Panginoon if you will fix your eyes to God. Everybody say, praise the Lord. Last thing that we'll talk about, everybody, read this one. Mabuti ba ating Panginoon, mga kapatid? Let us read this verse, mga kapatid. Psalms chapter 100, verse 5. Are you ready? 1, 2, 3, go, read. Stop! Doon pa lang, tapos na, mga kapatid. For the Lord is good, and His love is eternal. His faithfulness endures through all generations. Meaning to say, marami mang henerasyon ang lumipas, marami mang masasamala, marami mang mga mabuti o mga bagay na ganyan, nanatili pa rin ang Diyos mo na matapat at ang Kanya pong katapatan ay walang hanggan, mga kapatid. Kaya ikaw ngayon, tingin mo wala kang pag-asa, puno ka man ng problema, puno ka man ng kapigatian, mga kapatid, at hindi mo na nakikita ang unahan mo, umpisahan mong magpasalamat, subukan mong lumapit sa Kanya at makikita mo na ang Panginoon mong Diyos ay hindi nagkulang sa iyo. Makikita mo na ang Panginoon Diyos na pinaglingkuran mo ay kailanman ay matapat sa iyo na sa panahon na hindi ka matapat. Kailanman hindi ka niya iniwan sa panahon na iniwan mo siya. Kailanman hindi ka niya winaglit sa kanyang pananapaningin na ikaw inalis mo siya sa paningin mo. Dito pa lang, dapat magalak ka na at magpasalamat ka na sa panahon na stress ka at depressed ka at down ka at may pangangailangan ka, hindi ka niya iniwan. For the Lord is good. Everybody say good. Here's why we are to give praise to God. Dahil sinabihan tayo ng ating sa Bible, mga kapatid, enter to His gates with thanksgiving and to serve Him with gladness. Why? Because He is good. He has mercy on us. His truth is without end. Meaning to say, every time that you have flaws, you have lahat na ng dahilan, sabihin mo na, kasalanan ako, pastor. May pagkukulang ako, pastor.
Sasampalin ka ng Bible, sabi ng Bible, His truth, His mercy will never end. At ang kanyang habag ay nasa sayo araw-araw. Alam nyo kung saan ka napapahamak? Dahil masyado mong pinayagan at inalaw yung mga bagay na negatibo na mahata ka pababa, mga kapatid. You see, baliktad, imbis na patagal ka naglingkod sa Diyos, pabuti ng pabuti at patapat ng patapat, na baliktad na tuloy. Habang tumatagal, lalo ka tuloy sumasama, mga kapatid. Hallelujah. At minsan, ginagamit pa natin yung salita niya, mga kapatid, para pagtakpan yung ating mga maling gawa, mga kapatid. I tell you, God will never tolerate your sins, mga kapatid. But here's the good news. He still loves you. He hates your sins. Kaya pag may pagkakataon, lapit ka pa rin sa Kanya. Kasi ang sabi niya, ang Kanyang habag ay nasa sayo. At ang Kanyang katapatan ay walang hanggan. That's why there's no one else there's no one else, mga kapatid, beside God. Allow me, last three simples, mga kapatid. Simple things that we will talk about. Number one is take note. Everybody should take note. Ibig sabihin, maging aware ka. Kung manghinaan ka ng loob, paano ba, Pastor Jan, na manatiling maging gratitude at pasalamatin na kung ang mga mukha ng mga aking kapitbahay, kapatid, puro na lang ganito, pangangailangan ng paligid ko, puro balita, puro negatibo. Paano manatiling mag-maintain itong pasasalamat ko sa Panginoon? Paano manatili yung espiritu ko na maayos? Amen? Na palibutan ka pa man ng bayarin at pangangailangan. Paano pa ako magpasalamat ito, Pastor? Ano ang susi, Pastor? Number one is take note. Kumuha ka ng ballpen, kumuha ka ng papel, maging aware ka. Now, bilang Pilipino, mga kapatid, maraming beses tayo, amen? At ay hindi lang Pilipino, actually, Sir Lay, lahat tayo. Ang kalaban talaga ng ating pananampalataya ay reality. May kita mo, may pangangailangan, may mga bayarin, may mga ganito, may mga pagkutsa, may mga titisyon, may mga ganyan. That's the reality, mga kapatid. But it takes little more than, for example, mga kapatid, paano manatili yan ang yung gratitude mo na ugali, mga kapatid? I-take note mo. Number one, tandaan mo, anong merong buhay ka ngayon, pag sinubukan mong tumingin sa paligid mo, makikita mo na mas blessed ka pala kaysa sa kanila. Mga bagay na nireklamo mo na wala kang sapatos, pero yung iba walang paa. Yung mga bagay na nireklamo mo, wala kang bagong damit, pero sila, mga kapatid ko, nasa hospital na. Mga bagay na hini-hate mo na wala pang answered prayer, mga bagay na tingin mo pagkukulang mo, pero yung iba, mas malaki pa ang mga pagkukulang nila. If you try to look around, take note, subukan mo lang tumingin sa paligid, ilista mo isa-isa, makikita mo at mabubuksan mo iyong mga mata at magugulat ka, mga kapatid. Sasabihin mo, salamat, Panginoon. Alam niyo, minsan na nangyari sa akin yan, mga kapatid. Yung sagad na sagad ka nang walang-wala ka na talaga. You are totally down. Pero nung tumingin ka sa paligid mo, doon ka na-encourage. Makikita mo may mga nanlilimos, may natutulog sa kalye, walang bubong na maayos. Nagreklamo ka kasi yung bahay mo hindi malamig, pero yung iba natutulog sa kalsada, mga kapatid. Nagreklamo ka kasi yung ulam mo tuyo, pero yung ulam na iba halos nanlilimos, walang makain, mga kapatid. You see? Paano mo pamanatili yan, mga kapatid? Lumabas ka sa bahay mo, wag kang manatili sa bahay mo kung marami kang bayarin. Lumabas ka, maglakad-lakad ka, tignan mo. Merong mga tao, makikita mo dyan, mga kapatid, na ikalalakas mo. Makita mo si ano, ganito, ganyan, walang damit, nang lilimos, may makita na mga bagay. Masasabi mo, salamat, Panginoon, mas magpala pa pala ako. Number 2, take inventory. Everybody say inventory. Anong pinutukoy mo, Pastor John? Sa pagpapala mo. Number 1, na-take note mo na, mga kapatid. Number 2, take inventory for your blessings. Ang sabi ng kanta, mga kapatid, count your many blessings. When upon life billows, you are tempted toast. When you are discouraged, thinking all is lost. Count your many blessings, name them one by one.
And it will surprise you what the Lord has done. Kung subukan mo lang isulat, mga kapatid, amen, at tigilan mo munang kakaisip sa mga negatibong bagay at mga pagkukulang, anumang need ka, subukan mo namang isulat anong meron ka. You see, masyado kang nakafocus sa mga pangangailangan mo, nakalimutan mo nang isulat at ilista yung mga bagay na nasa sayo. Diyan mo makikita na magpapasalamat ka sa ating Panginoon, mga kapatid. Why? Dahil nakafocus tayo masyado, kaya maraming bumabagsak na Kristiyano na natili na wala ang kagalakan at kaligayahan nila. Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi kino-compare mo yung sarili mo sa iba. Do not compare yourselves. You are unique. You are chosen. You are created by God, mga kapatid. Huwag mong ikumpara ang pagpapala mo ng pagpapala sa iba. Bakit? Dahil meron sila dahil ba meron sila na wala ka? Or itry mo naman tignan na wala sila na meron ka. Amen? You see, there's a lot of things that you need to take inventory of blessings, mga kapatid. Count it. Number one, very first thing, I have life. Doon pa lang. Number two, wala ka sa hospital, mga kapatid. Maraming ang mayaman dyan, pero hanggang ngayon, naghihirap sa hospital dahil walang kasagutan ng kanilang kagalingan sa kanilang karamdaman. Meron ngang maraming mayaman, mga kapatid, pero wala namang kapayapaan. Maraming ang sasakyan, pero wala namang kasiguridad, mga kapatid. Natatakot naman lumabas. You see? Wala ka mang bagong damit, pero tignan mo naman sa aparador mo, sobra-sobra pa yung damit mo, mga kapatid. Pero iniisip mo, ano kayang bago kong damit? You see, if you try to take inventory of your blessings, magugulat ka na lahat ng mga nilista mo noon, way back 10 years, 15 years, 20 years ago, makikita mo, wow, it is the Lord, not me. Last, before I close, take action. Everybody say action. Turn your attitude of gratitude into action of appreciation. Why? Kailangan mong gumawa ng bagay na mabuti sa iba. Kung gusto mong manatili yung kagalakan mong paglingkod sa Panginoon, tumulong ka sa iba. Huwag kang tumulong na may kapalit. No. It will automatically talagang mayroon niyang kapalit sa ating Panginoon. God has given you, mga kapatid, so much plenty. Bakit? Kasi masyado mong nakikita yung pangangailangan mo, hindi mo nakikita na meron ka. Tandaan mo, mga kapatid, may iba sa atin dito na mas sobra-sobra yung kanila pong salapi, mga kapatid, na wala na silang mapaglagyan. Amen? It's time na para itulong mo yan sa iba. Hindi lang yan binigay sa iyo ng Diyos para itago mo lang. And hindi yan binigay sa iyo ng Diyos para sa iyo lang. Tandaan mo, pinagkalooban ka ng Diyos ng trabaho para meron kang sa pangangailangan mo. Anong sabi sunod ng Bible sa Old Testament? Para din makatulong ka sa iba. Hindi doon nagtatapos. Sinagot ng Diyos ang iyong panalangin na ikaw magkaroon ng blessings, para ikaw magkaroon ng abundant blessings, para sa sarili at hindi lang sa iyo, sa pamilya mo, kundi din sa iba, mga kapatid. You see? Ibig sabihin, lahat ng meron ka ngayon, galing yan sa ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Binigyan ka ng Diyos, mga kapatid ko, ng pagpapala para din matuto kang magpala din sa iba. Jesus says, kapag gumawa ka ng kabutihan, blessing others with even as much as cup of cold water, ang sabi ng Bible, kung anong ginawa mo sa iba, ay ganun din ang ginawa mo sa akin. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ganun din ang ginawa mo sa ating Panginoon. Ibig sabihin, si Lord din pala yun, mga kapatid, ang magsukli sa iyo ng pagpapala. Wala mang nakikita o hindi ka man nakita ng leaders or pastors, but it is God, mga kapatid. Hallelujah. You know what? There's a story, mga kapatid. A rich man, nagtanong siya sa kanyang kaibigan, bakit lagi ako nakikriticize? Bakit ganito? Nagiging buhay ko naging miserable. Alam naman ang lahat na lahat ng meron akong kayamanan, pag namatay ako, ibibigay ko yan sa charity. Bakit ganun? Wala akong maraming kaibigan, wala akong di katulad na iba. Marami naman akong pera, pero bakit miserable yung buhay ko? You know what, mga kapatid? There's a story. Magkaibigan din, mga kapatid. Isang baboy at isang cow.
Ang sabi ng baboy, mga kapatid, bakit ganun kao? Ba't hindi ako masyadong kilala at ba't miserable ang buhay ko? Laging pinag-uusapan ng tao yung kabutihan, yung mata, yung ikaw lang lagi ang nakikita, na-appreciate. Yes, nagbibigay ka nga ng gatas, ang cream. Pero ako, baboy, binibigay ko ang buhay ko. Lahat. Di ba, totoo naman mga kapatid? Pag ang baboy namatay, lechon, lahat, binigay niya mga kapatid. Pero ang sabi, reklamo ng baboy, pero bakit ganun hindi nila ako na-appreciate? Bakit may kulang ba? Why there's nobody likes me? Sabi ng baboy, mga kapatid. Bakit ganito? Alam niyo, napaisip ang cow, mga kapatid. Karabaw, sabi niya, siguro dahil kaya ako nabigyan nila ng pansin dahil habang buhay pa ako, nagbibigay ako sa kanila. You are the lesson of the story, mga kapatid. Some of you have more money. You have more money than you will ever need, mga kapatid. Sobra-sobra na yung salapi na hindi mo na kayang hawakan na minsan sa sobrang dami, tinago mo na lang, mga kapatid. Tandaan mo, lahat ng meron ka, kayamanan man yan o salapi, hindi mo yan madadala sa kamatayan, mga kapatid. Hindi mo rin yan mabitbit sa laking kalangitan. Kailangan mong gawin kung gusto mo, mga kapatid ko, ikaw mas lalong pagpalain ng ating Panginoon at ikagagalak mo at ikakalakas mo sa iyong pananampalataya, tumulong ka sa iba. Find some good things, mga kapatid, na gawin mo and you will appreciate sa iba na thank you. Instead na ikaw dapat ang gamitin ng mga bagay na ganito pero ikaw pa yung unang nagpasalamat sa kanila. You know what? Saying appreciation or thank you sa ibang tao ay isang bagay na ikalalakas na rin nila, mga kapatid. It's not how material things na laging blessings na lang, laging salapin na lang. No, but if you learn to say thank you to everyone, di mo alam, ikalalakas yan ng iba, mga kapatid. That's why today, habang buhay pa tayo, ikaw, ako, buhay ka pa, ibigay mo ang dapat para sa ating Panginoon. Pasasalamat, papuri, mga kapatid. Dapat sa ating Panginoon lang. Let's